Kaya merong katotohanan, hindi nakasulat sa Biblia. Ang kumpletong nasa Biblia, yung aral na ikaliligtas natin. Naintindihan mo, Sis Luz? Amen po. Tama po. Pero para malaman mo ang buong katotohanan, alam mo ang kailangan? Ano po ba? Unang Timoteo 2:4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kailan mo malalaman buo ang katotohanan? Pag naligtas na po. Amen. Amen. Nakita mo? Malalaman mo ang katotohanan. Akala natin nung araw, para ka maligtas, malaman mo yung katotohanan. Hindi pala ganun lang yung kahulugan niyan. Ang kahulugan pala niyan, pag naligtas ka na, may malalaman ka pang katotohanan. Amen po. Hindi mo, Sis Tama. Luz? Opo. Salamat sa Diyos. Ang ganda po nun. Kasi dati nga, ang alam ko din, para maligtas ka, malaman mo yung katotohanan. Kasi yung Mali yun. katotohanan... Mali yun, na para maligtas ka, malaman mo katotohanan. Mali yun. Kasi meron ng mga hintil na maliligtas, hindi man nakarinig eh. Totoo po. Diba? Ayun. Mm-mm. Kailangan pala, para malaman mo yung katotohanan, maligtas ka muna. Kasi yung buong katotohanan nga po, nasa Diyos. Kaya pag naligtas ka na, malalaman mo na. Oo, at hindi lahat ng tao makakaalam nun kasi yung hindi maliligtas, hindi na nila malalaman yun. Pag mapapahamak po sila, hindi na nila malalaman yun? Wala, hindi, yung malalaman mo, hindi na nila malalaman. 2:9 uli ng unang Korinto. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. So, ang makakaalam lang nun, yung umiibig sa Diyos. Yung mga lumaban sa Diyos, di na malalaman ni Puto yan. Di na rin malalaman ni Willie Santiago yan. Yung mga lumalaban sa katotohanan ng Diyos, ang mga taong ganyan, di na makakaalam niyang katotohanan na yan. Kasi, yung mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao, inihanda lang ng Diyos yun para sa umiibig sa Kanya. Pero yung mga tarantado, di kasali ron. Tama Amen ba yun, po. Sis Luz? Tamang-tama po. Ang malalaman na lang nila, Flying Spaghetti Monster. Iyon nga po. Pakakawawa naman ng mga taong ito. Naniwala sa Flying Spaghetti Monster. Yung gagong, ang pinaniwalaan ay yung gagong ateista na nagsasalita ng hindi niya nalalaman. Anong pangalan ng tarantadong ateista na yon? Malaki sira ng ulo nun eh. Richard Dawkins. Malaking gago yan eh. Gusto ko nga makadiskusyon ko yan eh. Kasi kung sumagot yan doon sa mga nagtatanong sa kanya, puro paiwas. Tinanong, paano kung mali ang Biblia? Sabi ni Dawkins. Sagot niya, paano naman kung mali rin si kayo? Kung paano naman kung mali rin yung anong tawag doon sa yung lumilipad na ano? Yung lumilipad na tawag doon, yung lumilipad na kabayong maputi. Unicorn. Paano kung mali yung unicorn? Paano kung mali yung pink unicorn? Paano kung mali yung ganun-ganun kung hindi ko ba naman gago, talaga, meron ka bang, is there a possibility na tama yung pink unicorn? Is there a possibility na yung siwota ng Greece, is there a possibility, tama ba yon? Yung mga yon? Yung pink unicorn, tama ba yon? Meron bang nakikita ka sa siyensya, sa fossils, meron ka ba nakitang kabayong lumilipad? Talaga namang katang isip lang yun eh. Pero ang Biblia, hindi mo pwedeng sabihin, paano kung mali ang Biblia? Paano mo sasabihin yun? Binaback up ang Biblia ng siyensya, ng kasaysayan, at ng lahat ng logic, binaback up niya ang katotohanan ng nasa Biblia. Samantalang yung pink unicorn, na kulay pink na kabayong lumilipad, talagang walang baback up doon na yun totoo. Kaya kung sumagot itong bugok na itong si Dawkins,
Kung sumagot ito, paiwas eh. Kung ako kadiskusyon ito, maiihisa sa lawal itong walang yung matandang ito. Pakinggan niyo, ha? This is probably going to be the most simplest one for you to answer, but what if you're wrong? Well, what if I'm wrong? I mean, anybody could be wrong. We could all be wrong about the flying spaghetti monster and the pink unicorn and the flying teapot. You happen to have been brought up, I would presume, in the Christian faith. You know what it's like not to believe in a particular faith because you're not a Muslim, you're not a Hindu. Why aren't you a Hindu? Because you happen to have been brought up in America, not in India. If you'd been brought up in India, you'd be a Hindu. If you were brought up in... Hindi naman ang batayan nito, napakababaw na katangahan eh. What if you're wrong? What if Christianity is wrong? Ba't ka ba naging Christianity, ba't naging Kristiyano ka? Kasi you were brought up in America. Hindi ka pinanganak sa India. Kasi pagka sa India ka, magiging Hindu ka. Pag pinanganak ka sa Arabia, magiging Muslim ka. Kung di ba naman katangahan ang sinasabi nitong si Dawkins? Ha? Hindi totoo yun. Hindi lahat ng pinanganak sa India, Hindus. Tama ba yun, Sis Luz? Para man lumalabas ang paniniwala ng tao by chance. Para dito sa kay Dawkins, ang paniniwala by chance, although it is true, na sometimes ang pinaniniwalaan mo is because of the environment, but it is not true to people that investigate. It is not true to people that thinks. It is not true that because you are born in the Philippines, you have to be a Catholic. No. Not all Filipinos were converted to Catholicism. And in fact, it was Magellan who killed, Lapu-Lapu fought. In fact, it was Lapu-Lapu who killed Magellan. Lapu-Lapu's men killed Magellan. Meaning, there are Filipinos who were not converted to Catholicism. It is not true that because you are born in the Philippines, chances are that you will be a Catholic. No. History can prove me that not all Filipinos embrace the Catholic faith. The wisest of Filipino died a heretic to the Catholic faith. Why did they kill Dr. Jose Rizal? Because Dr. Jose Rizal did not believe on the Catholic faith. He refused to believe the Catholic faith. Kaya itong pinagsasabi nitong matandang ulyani na ito, gago ito. Ateista kasi itong bugok na to eh. Mas magusto pa niya, maniwala ka dun sa walang Diyos kaysa sa maniwala ka sa Diyos. Yan daw mga relihiyon, maliraw. Kaya lang daw ka nagiging Hindu kasi pinanganak ka sa India. Nagiging Kristiyano ka dahil pinanganak ka sa Amerika. Bakit? Lahat ba ng tao sa Amerika, Kristiyano? Marami nga hindi Kristiyano dyan eh. Maling paliwanag yan, kagaguhan yan. Kahit pinanganak ka sa India, kung nag-iisip ka, hindi ka sasamba sa daga. Tama ba ako, Sis Luz? Tama po. Kahit pinanganak ka sa Pilipinas, hindi ka luluhod sa kahoy kung nag-iisip ka at lalo na kung guided ka ng salita ng Diyos sa Biblia. Amen. Kung sumagot itong ulyaning matandang ito, paiwas eh. I-set nyo diskusyon, makikipag-diskusyon ako sa gago na yan. Patutunayan ko sa kanyang gago. Pero mo katakot-takot na kapusungan laban sa Diyos ang pinagsasabi nitong gagong ito. Napakawalang hiyan nito kung magsasagot. Akala nung iba, matalino ito. Kagaya sinagot yung isang estudyante dun sa university na yon. What if you are born in Denmark? What if you were brought up in Denmark in the time of the Vikings? Ano kaugnayan ng Viking sa relihiyon? Anong klaseng sagot yun? Nonsense. Nonsense. Kasi tinatanong ka, what if you are wrong? Paano kung mali ka na walang Diyos? Dapat, isagot mo ang facts and figures para patunayan mong walang Diyos. Kasi yung nagtatanong, naniniwalang may Diyos eh. And there are reasons to believe. There are wise reasons to believe that there is God. May mga matatalinong dahilan para maniwala kang may Diyos. Ang tao, ang creation ay nagpapatotoong may Diyos. Ikaw, ano, batayan mong walang Diyos? Sige nga, doon tayo mag-usap. Ang sinasabi nito, si Wotan, si Thor, baka nga kung ito'y nakapakinig at nakapanood yung
ang tawag dito, yung ano ngayon, si Harry Potter. Baka pati si Harry Potter isama dito sa usapan. Eh. Di ba? Eh kasi kung ano pinagsasabi. Kagaya ka nung naniniwala kay Zeus, doon ay ka sa Greek mythology, naniniwala kay Zeus. Eh mas mabuti pa nga yung mga Grego eh. Kahit Diyos-Diyosan, naniniwala silang may Diyos eh. Ito walang ka-Diyos-Diyos ang katawan nitong bugok na matandang ito eh. Di ba ganon? Naku, tawarin. Mga kapatid, makumbinsi kayo na walang Diyos, napakatatangan ninyo. Pag naniwala kayong walang Diyos, napakaswail ninyo sa inyong konsyensya. Dahil konsyensya lang ang pag-usapan, masasaksi ang konsyensya nyo na may talagang Diyos. Meron talagang Diyos. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po. Totoo po yan. Kaya itong napaniwala nito, yung Cynthia Lee at saka yung Jay Jimenez, mga sira rin ng ulo, kapareho ng thinking nitong bugok na matandang ito. Tingnan mo ang usapan nitong Cynthia Lee at saka nung Jay Jimenez. Pakibasa mo nga, Sis Luz. Sige po. Pakita natin uli. Liwanagan natin ng konti. Ayan, ito, usapan nilang dalawa. Si Emily, ito yung babae. Yeah. Si Jay naman, kaya ngayon, mas maunawain tayo. Ayon. Kaya pala, sina Dawkins, kalmado lang, ang galing. Oo, super kalmado. Kasi ayaw din nila na may pumatay sa kanila, di ba? Sabi naman nung ni Jay, kasi ang nangingibabaw sa kanila, rational thinking. Sabi naman ng babae, very civilized ang laban nila. Yes. Oh. Sabi ni Jay, malayo sa unggoy na si Soriano. Ano kayang gin nun? Sabi ni Lee, ni Cynthia, naku, ewan ko. Grabe jeans ng panloloko nun. Sabi naman ni Jay, buti na lang, babe, hindi ka 10 plus years, no? Sabi naman ni Cynthia, me sa ADD. Oo nga, ayon. Buti raw hindi siya 10 years mahigit sa ADD. Mo? Ang sabi yung kay Dawkins daw eh. Ano raw ang sabi kay Dawkins? Rational. Rational thinking daw si Dawkins. Anong rational? Irrational nga eh. Bakit? Eh, biro mo sasagot ka, isasagot mo eh. Yung pink unicorn at saka para lang pa iligaw mo yung usapan, sasabihin mo lalagay mo sa flying spaghetti manister, lalagay mo sa flying teapot, yung lumilipad na Tipat. takure, Takure. lumilipad na takure. Eh kung di mo naman si Raul nito, ang pinagkukuhan nito, lumilipad na takore, lumilipad na kabayo. Yung isip niya rin lumilipad kung saan napunta. Puro lumilipad eh. Tapos ang sabi nitong si Jay, rational thinking daw ito, kalmadong-kalmado. Paano hindi kalmadong-kalmado yung thinking niyan eh? Nasa pantasya yan. Na-drugs yan, kagaya nyo. Di ba? Nako, patarantado. At unggoy pa raw ako. Ano ginawa kong kaunggoyan sa'yo? Yung unggoy kasi, nasa su ako, nagkakamot ng bayag kahit sa harap ng tao, tuwa. Hindi naman ako nagkakamot ng bayag sa harap ng tao eh. Baka ikaw ang unggoy, gago. Ha? Pero para ako, bintangan mong unggoy. Napakatindi ng kawalanghiyaan nitong mga tarantadong ito, no? Nananiwala diyan kay Dawkins, Sis Luz. Totoo po yan. Mga siraulo. Paano mo sasabihin rational? Meron bang rational doon? Naku po. Tapos ang paniniwalaan mo, flying teapot, pink unicorn. Eh yun nga, sa daigdig ng pantasya. Baka ito'y fan ni Simatar. Naniwala sila na ang tao galing sa unggoy, Sis Luz. Di ba, no? Opo. Naniwala sila ang tao galing sa unggoy eh. Kaya nga po. Alam mo, Sis Luz, kung maniniwala kang tao galing sa unggoy, panoorin mo ito. Sige po. Oh my God. Ay,
Sige, Sis Luz, naniniwala ka bang tao galing sa unggoy? Sila na lang po. Siguro ginagawa niya yun. Siguro ganon sila. Kaya naniniwala silang galing sila sa unggoy. Naniwala ka sa salita ng Diyos, di ka maniniwalang galing ka sa unggoy. May kakaibang ugali ang unggoy na hindi ginagawa ng talagang taong matino ang isip, kapatid na Luz. Totoo po. Naku. Maaari siguro sa unggoy, papaniwalain mo sa... Pero kahit unggoy, siguro hindi maniniwala sa flying spaghetti monster eh. Biro mo, naniniwala sila. Spaghetti monster, merong ano, tawag doon, meatballs at saka spaghetti. Yun ang paniwala nila ngayon eh. Yun ang ano ni Dawkins eh. Yun ang primary rational daw nila eh. Flying spaghetti monster. Pakita mo nga yung flying spaghetti monster na yan. Makita nga natin. Ayan o. Flying spaghetti monster. Tingnan mo yung itsura ng flying spaghetti monster na yan o. Nakakadiring tingnan. Meron daw 2 meatballs. Paano yung nasa taas? Ano yun? Parang mata ng suso. Spaghetti nila nilagyan ng ano ng suso. Opo. Napakatindi ng kawalangyaan nitong mga taong ito na nag-ateista pa. Kawawa ang mga tao.